go. Full support ang mga senador na kaalyado ni VP Sara Duterte sa budget deliberation ng OVP. Pero kapansin-pansing wala si Senator Bato de la Rosa. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Humarap sa plenaryo ng Senado si Vice President Sara Duterte para sa deliberasyon ng pondo ng kanyang opisina sa susunod na taon. Pero wala pang 5 minuto, lumusot na sa plenaryo ng Senado ang pondo ng OVP. Ibinalik nila ang 889 million pesos na panukalang budget kahit pa tinapyasan ito ng Kamara at ginawang 733 million pesos. Matatanda ang naging tensyonado noon ang Kamara at si VP Sara dahil sa alegasyong maling paggamit ng bise ng kanyang confidential funds. Una nang sinabi ng OVP na wala ng confi funds sa kanilang 2026 budget. Matapos naman ang deliberasyon ng OVP budget sa plenaryo, nagkita-kita sa Senado sila VP Sara at ilan pa sa kanyang mga kaalyadong sila Senators Robin Padilla, Bongo at Amy Marcos. Ginawa pa nila ang Duterte fist post, pero kapansin-pansin na wala si Senador Bato de la Rosa. Ang bise, hindi na tumanggap ng tanong sa media. What do you make of Zaldico's statements in the president? Wala na akong questions. Thank you. Next year na. Thank you. Sa maikling press ko, nagpasalamat ang bise sa Senado sa pagpasa ng OVP budget. Ayon naman kay Finance Committee Chairman Win Gatchalian, ngayon ang huling araw ng budget deliberations dito sa Senado. Nakatakda sana si Senator Bato de la Rosa na mag-defend ng budget ng Department of National Defense, pero absent pa rin siya hanggang ngayon. Samantala, planong isa lang sa period of amendments ang pambansang budget sa susunod na linggo. Hindi pa pumapasok si Senator Bato de la Rosa simula nang mag-resume ang sesyon. Kay yung kay Senator Bato lang, nagpaalam po ba siya na absent siya even budget daily? Hindi, he has not gotten in touch with me since the break. What do you make of it, SP, na hindi siya nagpaalam? Pwede po yun, SP? Oh yeah, malalaki na sila. It's their own lookout. Ayon pa kay Senate President Soto, hindi magandang absent ang senador na magdedepensa ng budget ng isang ahensya. Hindi okay yun. Sana, kung hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung chairmanship niya. Sa ngayon, wala raw nakikitang parusa si Soto sa mga nag-a-absent na senador. Hindi rin daw nanghingi ng tulong si Bato kay Senate President Soto tungkol sa umuugong na arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya, kaugnay ng drug war. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños. Di ko masisisi si Senator Bato na hindi magpakita. Alam niyo kasi, duda talaga ako dyan sa warrant of arrest na yan eh. Sinasabi nila na wala pa. Ako duda ako and I believe na merong information itong si Senator Bato na talagang baka nga lumabas na eh. Ayaw lang nilang ilabas publicly kasi para mapaghandaan yung pag-aresto sa kanya. And that happened kay PRRD before. Sabi nila wala. Parang ano lang ba, ugong-ugong lang. Pero hindi kasi yun, parang tinago kasi na lumabas yun nung March 7, pero hindi nilabas publicly. Saka na lang nilabas publicly na issue at lumabas na pala yung warrant of arrest ng March 7 sometime in March 11 or March 12 nung after na aresto na si PRRD. Saka nila inilabas, and yan siguro ang kanilang gagawin din kay Senator Bato. Kaya hindi ko siya masisisi na hindi siya nagpapakita ngayon eh. And malamang hindi na talaga ito magpapakita. Hindi talaga ito magpapakita. Kasi ano na yan eh, patraidor eh, patago na rin. Kahit nga sinabi ni Tito Soto na mag-seek refuge si Senator Bato dyan sa Senado eh, poprotektahan nila eh. I really doubt na magagawa nila yon. So, siguro nga malamang nasa labas na itong si Bato eh. Anyway, with sa dalawa lumalabas na talaga yung kaplastikan Soto, no? Baka may kamay pa kay VP, pa picture pa, pero
gustong-gusto naman niya na ituloy yung impeachment, di ba? Lang po yung sasabihin ko, unang-una sa inyong lahat, sa Senate beat ng Friends from the Media. The reason na pumunta ako dito ay para batiin kayong lahat ng Blessed Christmas and a Happy New Year. And I wish you good health in the year 2026. And we'd like to thank the Senate of the Philippines for approving the OVP year 2026 budget. Yan lang. Thank you. Shukran. Pag nagsabi niya ng shukran, wala na yan. Tapos na. Huwag nga kayong magtanong. Wala na akong ma'am, questions. Thank you. Next year na. Thank you. Pag sinabi niyo na you're ready to become the next president. Next year na po. Sige po. Apo. Thank you. Yan. Tuloy, hindi kayo nasagot. Pero, tignan natin, di ba? Kasi sinasabi nila, nung last year, sinasabi nila ngayon na, walang ano yan. Kasi galit na galit yung Pangulo. Hindi, ayaw niya yung ginawa nilang insertion na yan. Pero di ba kung babalikan natin last year, hindi ba supposedly magpipirma itong presidente na ito ng December 2024. Pero ang sabi niya, ipopostpone nila. December 30 na siya magpirma kasi pag-aaralan pa nila. Nakita nyo naman na yan ang pinag-aralan nila, kasama yan si Pangandaman. Kakasama nila Bersamin. Yung mga tinanggal niya ngayon, sila kuno yung nag-aral niya. President Bongbong Marcos certifies as urgent the General Appropriations Bill, which contains the proposed 2025 budget, allowing for the immediate passage of the measure. The House of Representatives confirms during the plenary session on Tuesday, September 24, the receipt of Marcos's letter addressed to House Speaker Martin Romualdez. In the letter, Marcos cites the necessity of the immediate enactment of House Bill number 10800, or the General Appropriations Bill, in order to ensure uninterrupted operation of government functions. This allows the House to approve the General Appropriations Bill on the second and third reading on the same day, doing away with the requirement of having 3 session days before a bill that was approved on the second reading is considered for the third reading. According to House leaders including Romualdez, they are aiming to approve the General Appropriations Bill by Wednesday, September 25. The General Appropriations Bill contains the House amended 6.352 trillion peso 2025 National Expenditures Program. However, it is still unclear what the final budget of the Office of the Vice President would look like, as... Diba? Nakita ninyo kung gaano nagmamadali. Nagmamadali sila. Ayan, sinortify niya as urgent para mabilisan. Para hindi na makita yung kanilang insertion na yan. So, paano niya masabi ngayon na wala siyang kinalaman dyan sa insertion na yan? Kung siya nga mismo nagbigay ng urgency letter para sa House. Yan ebidensya Yan ba yung sinasabi na wala siyang alam? Na sinisave ni Toby Chanco na wala daw kaalam-alam at nagagalit pa nga daw kay Zaldico. Paano yung pinsan? Diba? Yung pinsan lang nag-uutos. Sino nag-uutos ka pinsan? O di yung pinsan niyang Pangulo. So ngayon, nagsalita, ay pinadala nilang bagong tagapagtanggol nila, itong si DA Secretary Tio Laurel. At nagtataka ko bakit siya yung sumasagot. Una sa lahat, asukal. Ang rami niyang sinabi tungkol sa sugar, pero ito ang totoong nangyari. Ito ang totoong naging experience ko sa kanya tungkol sa asukal. Sometime first week of March 2024, pinatawag niya ako para pumunta sa Manila Polo Town Homes para ipakilala ang isang major sugar importer. Of course... Diba tama yung sinabi ni Zaldico, yung Manila Polo Town House, na doon sila nagkita-kita. So tugma yung nagko-corroborate yung sinasabi niyang lugar at date dito sa sinasabi ngayon ni Tio Laurel.
Oh. So ngayon, ano yung mali, sino yung mali dito? Kasi parehas sila ng sinabi eh. First, Iniiba lang, syempre itatanggol niya yung first lady dito. we had our pleasantries. And basically, ang hiningi sa akin ni Saldico ay kung pwedeng bigyan daw sila ng import allocation for sugar. Oh. Or 200,000 metric tons of refined sugar for the year 2024. Nagulat ako sa sobrang laki ng kanyang request. So di ba yun yung importation na ginawa ninyo noong 2024? 200,000 metric tons? Nangyari naman na. I said, I will look into it. As I will look into it. Tumawag ako kaagad after the meeting kay SRA Administrator Pablo Ascona at naikwento ko tong request sa kanya. And it was very timely that we had the final draft of the sugar importation allocation system to level the playing field. Kaya immediately, nilabas namin yung nung March 8, 2024, ang Sugar Order Number 3 series of 2023 and 2024. Itong Sugar Order Number 2 ang naging basihan ko sa pagtanggi sa kanilang request. Ito ho yun. Papakita namin mamaya. Adi yun nga, nangyari nga yung 200 metric tons na yan. And another question is, hindi yan mangyayari kung hindi yan galing sa taas. Ano ka ba? Oh, yung sinasabi mo, yung tumawag ka kay Ascona ba yun? Eh bakit kay Ascona? Kasi dapat i-verify mo kay Martin Romualdez o kaya kay Presidente. Kasi nga, di ba nga nung bago umalis si Attorney Vic Rodriguez, di ba issue yan, yung sugar importation na yan? Oh, naging issue nga yan eh. Yan nga yung dinahilan nila eh, kay Attorney Vic. Oh, tapos ngayon, hindi mo i-raise out yan sa pinsan o kaya sa presidente? Naman tayo sa sibuyas. Bakit tumaas ang pati sibuyas. presyo ng sibuyas ng panahon na yun? It's a simple supply and demand issue. Nag-report na ang BPI kay Senior Yusek Panganiban noong October 2022 na wala ng stocks ng yellow onion at 40,000 tons na lang ang natitirang stocks for the year for red onion. The official recommendation of BPI or the Bureau of Plant and Industry to Senior Yusek Panganiban was to import 3,960 metric tons of yellow onion and 17,100 metric tons of red onion. At hindi ito na-actionan ng DA management at the time. At bilang Private Sector Advisory Council Sino ba yung DA at that time? Di ba si Marcos? member for Agriculture during that time, wala kaming nakitang official recommendation to the Secretary. Dahil wala ng local supply at wala ng importasyon, kaya nag-shoot up ang presyo ng red onion to 392 pesos and yellow onion to 632 pesos. At meron pang very short time na naging 700 pesos to. Ito ay aking personal na research as a member of the Private Sector Advisory Council for Agriculture. Dahil sa ako din ay nasa cold storage industry for 28 years before joining the government. So I have the data sa mga estimated laman ng mga cold storages. Plus to confirm my suspicion, pinapuntahan ko ang aking mga tao sa mga cold storage sa Nueva Ecija at kinausap ko ang mga kaibigan ko doon. And everybody confirmed na wala ng local supply na imported na sibuyas. O halos wala ng sibuyas nung panahon na yon. Eh ano yung pinatawag nung House hearing during that time under kay Swansing? Juanito Swansing Jr. Eh bakit sila magpapatawag ng investigation with regard to that sibuyas importation na yan? Kasama at name dito yung si Michael Ma. Kung walang issue dyan sa smuggling dyan sa sibuyas na yan. If may big-scale smuggling na nangyayari during that time, nakakasiguro ako na hindi tataas ng ganito ang presyo. Hindi ito logical. Hindi rin ako naniniwala at that time na may nag-hoard ng onions, contrary sa mga pinagsasabi ng mga iba. Walang negosyante. Pinagsasabi ng mga iba,
Si Swansing na nga nag-raise ng issue dyan eh. Importer or trader na mag-hold ng Tapos stocks biglang tumigil yung hearing na ng yun. onion at itatago kung ang presyo ay 700 pesos na, i-release lahat yan. Di ba? Hindi talaga bumaba lang ang presyo. Hindi na nga eh. Inilabas na lang nila yan nung nag 700 pesos na per kilo. Ano ka ba? Tinago mo na parang gagawin nilang scarce. Wala. Gagawin nilang out of stock lahat para magkaroon tayo ng shortage para maitaas yung presyo. Ano ka ba? Doon nga tumaas dahil sa shortage kuno. Tumaas yun dahil walang supply. It's as simple as that. Tumaas. Issue na. Hindi Yan totoo nga. na involved Tama. si Martin Araneta sa onion importation or any smuggling or importation issue. 2 taon na ho ako dito sa Hello. Kung naituloy lang, tuloy-tuloy lang yung hearing niyan, kagaya yung ginagawa nila ngayon sa itong flood control. Darating tayo dyan at talagang mai-involve dito si Martin Araneta at saka si Michael Ma. opisina ko kahit isang beses walang binigay o walang request sa akin si Martin Araneta na for importation of onions or any agricultural commodities. Hindi ho katulad ni Saldico. Isunod naman natin yung bigas. Oh, lahat na siya na yung Claire Castong lang yun. Si Saldico noong April 2023 ay nagrekomenda siya ng 13 million metric tons na importation ng bigas kay Speaker Martin Romualdez para bumagsak ang presyo ng bigas sa ating bansa. Ay nako, di ba? Tama yung sinabi niya. buti na lang hindi siya nasunod. Buti na lang. So tama yung sinasabi ni Saldico na sumulat siya sa Pangulo. Dahil ang 13 million metric tons na bigas ay katumbas ng 20 million tons of palay. Yan ang kabuuang produksyon na pinaghirapan ng ating mga magigiting na magsasaka sa buong bansa sa loob ng 1 taon. Gusto pala niyang patayin ang kabuhayan ng ating mga magigiting na magsasaka habang pinag-iinteresan ni Saldico ang kayo ata sinungaling eh. Hindi ba? Nabalita pa nga pinakamataas, number one yung Pilipinas sa pag-angkat ng rice during that time. Anong inaano po nyo kay Saldico eh, kayo na, magkakasama kayo niyan ng pinaggagawa nyo during that time na rank 1 ang Pilipinas sa importation, rice importation. kaban ng bayan. Tungkol sa taripa, totoong nagtawag ng meeting si Speaker Martin. Totoo yung sinabi ni Saldico. Kinonfirm mo yung sinabi ni Saldico. Romualdez sa Polo Townhomes para pag-usapan ng taripa. Di tama. Pwede mo naman sanang sabihin na hindi totoo na nagkita kami sa Polo Townhouse. Pero sinabi mo totoo. Ang totoo niyan, ang rekomendasyon ni Saldico ay 0% tariff. Hindi kami ni Secretary Recto pumayag sa zero tariff na kanyang suggestion. Ang position ni Sec Ralph during that time ay 20% and the DA's position was 25%. Ang final recommendation namin ay naging 15% dahil masyadong mataas ang world market price during that time. Tungkol sa pagbababa ng presyo ng bigas, bagamat ginawa ng 15% ng taripa noong July 2024, sinabi ko sa kanila, simula pa lang, hindi ganun kabilis ang pagbaba ng presyo ng bigas. At ang aking forecast actually was sa January 2025 pa ito mararamdaman. And I have press statements to prove that, no? Ang rason kaya hindi bababa kaagad ang presyo ay dahil maraming nag-import ng bigas sa mataas na presyo at sa mataas na taripa. Hindi naman santo ang ating mga importers at papayag nilang malugi sila ng malaki, di ba? Noong July 2024 din, nung naitakda ang 15% tariff, tumaas pa ang world market price ng bigas at umabot ng $710 per metric ton. Kaya hindi agad mararamdaman ang epekto ng pagbabago ng taripa. So tama yung sinasabi ni Saldico. Nakiusap, nagsulat, sumulat sa Pangulo para babaan ng taripa ng bigas, ng importation. Sa local rice naman, napakataas ho ng presyo ng bili ng mga traders and rice mills
At ang presyo ng palay noon ay umaabot sa 27 to 30 pesos per Alam mo, baka susunod kang matanggal. Todo depensa kayo. Nakita ninyo yung nung November 14, nung biglang nagpasabog si Zaldico. Nagpasabog si Zaldico, bigla nilang pinalabas itong si Mena Pangandaman doon sa press con ni Claire Castro. Nagsalita, dinipensa niya si Marcos Jr. After that, anong ginawa? Tinanggal siya. Baka mangyari din sa'yo to, ha? Tabayanan mo yan kasi kakatanggol mo dyan. Mamaya, ang dami nang dumaan sa administrasyong ito. Todo sila tanggol, todo silang depensa. Talagang to the max talaga, no? Pero at the end of the day, yung contribution nila na ginawa dyan sa bangag na yan, ang ipinalit niya, si Sante. Yan yung example, plain example. Si Lucas Bersamin. Tapos, yan si Zaldico. Tropa nila yan eh. Tapos ngayon, kriminal na. kilo sa ilang probinsya. Kahit ang local rice industry, hindi basta-basta magbababa ng presyo sa kanilang biniling palay sa mataas na presyo, di ba? Sabi ko sa kanila ay maghintay at ginagawan ho namin ito ng paraan. At ang unang solusyon sa pagbababa ng presyo sa merkado ay pag-implement ng Department of Agriculture ng P29 Rice for All program. Di ba yung 29 peso rice natin nun? Ang mga sumusunod doon ay may pag-impose ng piling lugar, yung 29 na yan. MSRP, Maximum Suggested Retail Price, na naging very effective sa pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. At nasaksihan nyo ito, lalo na sa mga media dito na sumama sa aming pag-iikot-ikot, di ba? Yun yung naging clincher eh. Yung tinikman nyo yung bigas na mabaho? Mapatunay nito. Tungkol sa allegation na pinahinto ko ang Quintacom hearing dahil may pinakita daw akong isang confidential report na nakasaad tingnan niyo yung reason niya dito. ang pangalan Ang babaw ni First Lady Lisa Araneta Marcos mismo ang may hawak ng rice importers at involved sa rice smuggling. Ito ho ay walang katotohanan. Yun lang? Fabricated lie ho to. Yun lang ang sasabihin mo? How can you defend that? Yun lang. Ito ho ay walang katotohanan, fabricated. Yun lang. Can you support it? Yung hindi yung masyadong mababaw? Napakasinungaling talaga niya. Yun lang? The First Lady has never meddled in any DA matters. Talaga. Ang dami naming narinig na voice message, voice call or recording itong si Lisa. Meron pa yung kay Tonying. Ay, Tonying! Meron pa yung kinidnap doon sa sa ibang bansa na bata. Hindi daw nagme-medal. Meron pa yung about sa appointment. Kailanman nakialam ang ating First Lady. Ito ho yung confidential report na sinubmit namin sa Kongreso. Malay namin pinalitan niyo. Wala ho ang pangalan ni First Lady dito. Napakasinungaling talaga. At saka in the first place, but totoo namang tumigil yung Quintacom na yun Kung hindi sana tumigil yung Quintacom, maniniwala pa ako sa'yo. Sandali, may tumatawag. Naglabas din kahapon ng pahayag si Kong Mark Inverga bilang Committee Chair of Agriculture and Co-Chair of the Quintacom na illogical and absurd ito. Hindi rin totoo na pumunta ako sa Manila Polo Townhomes para pagalitan lang nila. Hindi rin ako humingi ng paumanhin sa kanila. I do not use the word naive. It is not Pero pumunta ka. part of my vocabulary. Medyo social yun yata. Tuwing ako ay napupunta ron for official business only, specifically for pupunta ka. the department's legislative agenda. Sa isda naman tayo. Isda naman, di ba? May fishing industry ka naman, mackerel. Sa Kongreso na siya mismo, si Zaldico, ang humingi sa akin ng 3,000 containers of imported fish para ipasok sa kanyang nominated companies. Ikaw nga may company ng fishing Ito po yung kanya. Kasama mo pa yung presidente during that time nung pinuntahan nyo sa port? Ang text sa akin. Evidence ko to.
Oops, screenshot nga natin yon. Ako, pwede kong pakita sa inyo to. But under the law pala, I just found out na kung gusto nyo makita to, kailangan may consent din ni Saldico. Hindi na ako naniniwala niyan. Of course, hindi magko-consent si Saldico. Rason mo lang yan. Pero, kunwari nag-print ka ng ganyan. Kung totoo ka, di pakita mo. Paano kami maniniwala? So, Saldico, magbigay na ka ng consent mo para makita nila na ng public na to. Pakilang. Diba? Pwede mo namang i-ganon sa cellphone mo. Print pa daw kunwari. Paano namin makita? Baka in-edit nyo yan. Diyos me, yun naman. Malinaw na hindi ko siya pinagbigyan at alam nyo ng lahat yun. Kaya, paano namin alam? Kasi meron na rin kaming sistema na fair and transparent pa sa lahat to level the playing field. Anyway, pinadala ito para magdepensa sa kanya. Ikaw na yung susunod na matatanggal, alalahanin mo yan, ha? Kasi nakita ninyo, ito, merong sinabi si Marcos Jr. na sinubukan daw na i-blackmail itong sinubukan daw i-blackmail itong si Marcos Jr. doon sa video na yun. Tingnan natin to. Meron po akong ibabanggit sa inyo. Sinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi. Ba't ka nanginig? A few moments later. Ayan, sinagot siya ng abogado. Is the lawyer of Zaldico, Attorney Roy Rondain. I guess Malacanang approached us and tried to blackmail us. Did you or anyone from Zaldico's team approach Malacanang or the president's office? No, I did not. I don't know anyone in that office. But let me clarify that off the bat, no? Because I got the messages for comment from the press yesterday, and I immediately reacted. And then a close friend of mine from law school, asked me, "Is he alluding to you?" And I realized, I was not named, so maybe I acted prematurely. So let me say that if the palace was alluding to me, I did not approach the president or any of his men. All right. If it wasn't me, I'm sorry. Does Zaldico have another lawyer in the Philippines? Not to my knowledge, which is another reason why I reacted that way. Because as far as I know, I'm the only lawyer outside of my firm. Of course, other lawyers in my firm are also engaged, but none of them would do that, and none of them did do that. So, categorically, dininay niya na merong or lumapit sila. Ako, naniniwala ako na hindi sila lalapit. Kasi kung siya man lalapit, hindi siya mamba-blackmail. Kung lalapit man siya, makikiusap yan in a nice way. Hindi yung patakot kasi presidente yan Lalapit ka sa tatakutin mo yung presidente. Alam nyo, bigyan ko kayo ng isang example Dahil nung itong klase na ito, presidente, tapos tatakutin mo ng ganun o kaya ba-blackmail mo ng ganun. Maalala ninyo may isang vlogger. Ito tingnan natin. Di ba may isang vlogger? Na yung vlogger na yun, meron siyang post na something like, Parang something death threat ang dating, kumbaga. Anong ginawa nila doon sa vlogger na yun? Ito. Isang vlogger na nag-post ng pagbabanta umano kay Pangulong Bongbong Marcos. Depensa niya, nagkomento lang naman daw siya sa larawan ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Deva Boel. Sinubukan pang tumakas ng lalaki niya ng dakpin ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division sa Pagadian City. Inaresto siya dahil sa pagbabanta umano sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Nag-post ang lalaking vlogger ng larawan ni PBBM at ilang opisyal nang bumisita sila sa Cebu matapos ang lindol. May caption itong headshot. May pulang araw pa sa ulo ng Pangulo. Agad siyang ipinatawag ng NBI. Maayos pa siyang kausap nung una, pero nang aarestuhin at basahan na ng mga karapatan, bigla siyang pumalag. Ayon sa NBI, hindi na lang ito basta freedom of expression. Sa mga law enforcement agencies,
pag sinabing i-headshot ka, ay babariling ka sa ulo. Moto proprio, papasok kami pagka merong threat dito sa mga tao na ito. Ano yung point natin dito? Ayan, nag-post yung vlogger, sinabi niya doon headshot, although ang reason ng vlogger is naka-headshot sa kanya yung bogo, word na bogo, no? Which is bobo, kanang doon, headshot. Pero the government took it as a death threat. O sige, sabihin na natin, given, death threat yan. Anong ginawa nila? Hinuli nila. Ngayon, ang claim nitong si Marcos Jr., binablockmail siya ng isang abogado. Bakit hindi ninyo hinuli yung abogado na yan? Kasi under blackmail, pwede mong grave threat yan eh. Pwede mong under grave threat yan o yung tinatawag na Anti-Cybercrime Act, something like that, or magfo-fall yan sa grave threat. So, anong ginawa niya? Nag-announce lang siya na sinubukan na kung blackmail, ng ganyan. Nasa Pilipinas yung abogado na yan. Bakit hindi ninyo hinuli or pinaaresto? Samantalang ito, headshot, post, anong ginawa? Hinuli ninyo. Anong point doon? Kung totoo na binakmail ka ng abogado na yan, bakit wala kayong ginawa? So, ergo, I therefore conclude na hindi totoo na binablockmail or lumapit yung abogado na yan kasi wala kayong ginawa. Wala kayong ginawa. That confirms to me na you are lying, na lumapit yan, wala kayong ginawa. So, sinungaling ka. Ganun lang kasimple yan eh. Ganun lang kasimple yan. Kung titignan natin, medyo sablay yung gusto nilang palabasin or gusto nilang baguhin yung script para i-diminish or bawasan yung credibility ng mga videos ni Zaldico. Kasi ang sabi hindi na kami maglalabas ng video basta hindi nyo ikakancelan yung passport. So, ibig sabihin, claiming that video is legit, first. Second, gusto nilang patunayan na hindi totoo or hindi credible enough yung video na yun. Because yun nga, may kasamang pamba-blackmail. Anyway, on the other hand, speaking of this administration, ang ginagawa kasi ng administration na ito, wala talaga siyang flagship project. Wala siyang proyekto for that 3 years. Wala yung sarili ba niyang groundbreaking tapos inauguration afterwards. Wala talagang ganun eh. Wala talaga. In fact, kahit nga yung groundbreaking projects ni Tatay Digong, pinahintungan niya, hindi nga niya tinuloy. Just like yung Mindanao Railway Project. So, ang ginagawa ni Marcos Jr. nga, pupunta siya sa mga lugar-lugar. Lalo-lalo na yung mga local government units na mga achievers. Yung mga magagaling at talagang may serbisyo publiko na mga local government units at siya yung nag-i-inaugurate or siya yung nag-i-speech for that particular achievement or project completed by a certain local government unit. Isang example dito, yung pagpunta niya sa Maynila. At very sad. Bagamat okay, sige, ganito kasi magtulungan ang gobyerno. Kaya lang, ang nangyayari dito is, for me personally, na bilang naging supporter ni Yorme, sayang kasi ito, sa'yo to eh. Kumbaga, sa'yo ito, pero tinawag mo yung incompetent na leader para i-claim niya na sa kanya yung proyektong ito. Alam mo yun, wala naman siyang ginawa. Pumunta lang siya dyan para i-claim na, kumbaga, eto, mag-speech, ito, ganyan. Siya umaangat, ikaw bumababa. Ito, tingnan natin na kasi, syempre, mga speech ni Yorme ngayon, parang nakalimot na ata siya doon sa mga pinagsasabi niya noong araw eh. Good morning, ay maupo kayo.
Magandang umaga mga taga-Baseco! Alam nyo, sa totoo, mas excited ako para sa inyo dahil bibihira ang bibisita na Pangulo ng Bansa dito sa Baseco. Bibihira daw. Bibihira. Alam nyo, hindi naman kailangan, eto lang yan mamili kayo. Yung Pangulo na hindi bumisita sa lugar ninyo pero may malasakit at may ginawang proyekto dyan sa lugar ninyo. O yung bumisita nga yung Pangulo dyan sa lugar ninyo pero wala naman siyang ginawa dyan sa lugar ninyo. What's my example? Ito. Ayan. PRRD. Ayan. Duterte forms Manila Bay Task Force. Ito nung 2019 yan. Ano yung ginawa niya? President Duterte has formed a task force that would implement and fast-track rehabilitation of Manila Bay. And, ayan. Okay. Yan. I mean, part of it, diba? I mean, nakita ninyo, ayan, kayang Baseco Beach. Nakita ninyo, diba, ganyang kadumi noon. Ganyang kadumi noon. Gaano nakalinis ngayon? Tingnan natin. Diba? Kita nyo. Tapos tingnan natin ngayon. Ang linis. Diba? Ayan, ganyang kalinis. Yan po ay proyekto under, ayan, syempre, yung Environment, DNR Secretary dati, Roy Simato, under the Manila Bay Task Force, formed by, ayan, pati si Anyo na Tridor, ayan, Anyo in Tourism. Okay, so kasama yan Urban Development, MMDA, Manila Waterworks, magkakasama yan sila, PNP, Coast Guard. So basically to rehabilitate the Manila Bay and the vicinity around dyan sa Manila. Diba? I mean, there's no need na para bumisita na talagang ganun. I mean, bumisita naman si PRD noon sa Maynila, kaya nga na-guest niya si Yorme, diba? Kaya tuloy nawawala yung mga ganitong forma ni Yorme noon, yung talagang makita mo na ganyan, na lumalaban, na ganyan. Tingnan natin. Diba? Ito nung kalalabas yung flood control issue, talagang maingay si Yorme. Flood control project done in the city of Manila amounting to more or less 14 billion. So most of it finished already. Diba? Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. Now, itong lahat ng ito ay walang permit. Gusto niyo malaman per district? District 1, 3.4 billion. District 2, 2 billion and 59 million. District 3, 4.2 billion. District 4, 1.3 billion. District 5, 1.1 billion. District 6, 2 billion and 60 million. Total of 14 billion, 313 million, 132,309 nasaan na yung mga yan? Nagpangalan ka ng 6 na distrito. Tapos ngayon, friends na kayo. I mean, Joe,
ano ka ba, nagipagkaibigan lang sa gobyerno ngayon. Kailangan magipagtulong kasi sabi nga ni Marcos Jr., ang pagkakaisa. Which ito pinuna ni Yorme no, na nakakain ba yung pagkakaisa? Sabi niya, diba? Ano ba yung point natin? Kasi ganito yan eh. Todo praise na si Yorme no, kay Marcos Jr. ngayon as nakita natin dito. Talaga. Ginawa pa nga tawag dito, photographer eh. Kita tingnan. Ginawa pang photographer si Yorme. Balikan na namin. Ayan. Ginawa pang photographer si Yorme dito. Sali. 1, 2, 3. Okay. Yorme, picture. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Nagka-picture na rin si Yorme ngayon kay Marcos Jr. Tingnan natin. I mean, wala namang masama, guys. Wala namang masama na makiano ko. Pero, tingnan nyo parang nakakaduda na rin kasi during that time, at hindi lang nung kampanya, maintindihan ko nung kampanya nagsasalita kasi opponent mo yan eh. Pero yung prior to this, before this one, talagang ang ingay ni Yorme. Ingay, pinangalanan niya yung si Chua, yung mga proyekto, yung flood control ng 6 na distrito dyan. At syempre, ganun. Tapos bigla, pinatawag, nagkita sila ngayon. Todo puri na, tingnan natin. Ikinararangal ng ating lungsod ang pagdako ng Pangulo ng Bansa. Wow. Before I introduce our President, gusto ko kasing malaman ninyo yung mga bago at importante na malaman ninyo sa usaping pangkalusugan. Itong taong ipapakilala ko ay nagulat ako noong Hulyo. Nagulat. Nakausap ko yung mga taga-PhilHealth. PhilHealth. Nakita ko yung bagong programa ng PhilHealth. And just to put it in publicly, yung particular na PhilHealth Circular 2004-01, every ninyo in-increase 2024, 2024, itinaas ng 30% ang halaga na makakamit ng isang miyembro ng PhilHealth. That's 30%. Pangalawa, Circular number 2024, 0037, January 1, 2025. Ngayon lang to. Itong taon lang na ito. Alam nyo, 30% tinaas. O ngayon, plus 50% over 30%. Mangyari ba? Ang sarap pakinggan pero ang tanong, nangyayari ba? Dialysis center natin. Dati 90 lang ang coverage. Ngayon, 150 plus a year ang coverage ng isang pasyente. Wow! Nasa kamay na may problema sa puso. Wow! Yung maraming minahal. The best talaga. Hindi kagaya ng previous. Kaya mag-alala. Kay President Marcos, sagot niya ang puso nyo. Wow! Primo, 500,000, 1,000,000 piso ang inilaan sa isang tao. Pambubudol na. Alam mo, nadadami ka sa pambubudol niya. Alam mo ba, paano nangyari yan? Binawasan na nga. Di ba nga na zero tayo, yung PhilHealth, na zero tayo. As good as napakadaling sabihin yung pinagsasabi mo, may memorandum circular ang PhilHealth, ganito, 50%, 90%, 100%, as easy to say. Pero di ba binawasan tayo? At sinabi pa nga ibabalik, hanggang ngayon di pa nga binabalik yung 60 billion eh. So, saan nanggagaling yan? Kumbaga,
madadamay ka sa pagiging pambubudol ng taong ito dahil nag-a-announce ka ng isang bagay na sure ka na ba dyan? Na makikinabang tayo dyan sa sinasabi mong circular na yan. Kasi saan kayo kukuha ng pondo? Iyakin. Tutubuhin. At ang gusto niyo sa puso nyo. Hindi, I'm just saying, kidding aside, this is something that we as local government unit. Alam mo ba mga nandyan, mga loyalista? BBM! BBM! May continue to provide this type of services through the help of the President. Wow! Kaya, mga kababayan, gagoy! Iparamdam natin ang mainit. Iparamdam natin! Na pagtanggap sa tao. Sana all! Nagbigay sa atin ng pagpapalaga sa usaping kalusugan. Wow! May pagpapalaga sa usaping kalusugan. Giniro na nga tayo eh. Ang ating minamahal, mga taga-Baseco. Ano na? Maingay ba kayo? Yes! Ikaw! BB! Ang Pangulo ng Bansa, President Bongbong Marcos! BBM yan. BBM yung mga yan. BBM. BBM! Maraming salamat sa ating butihing Jorme sa kanyang salita at sa kanyang pagpakilala at pagsilbi ko tayo. Magandang umaga po mga taga-Baseco. Bakit kayo nandito? Mukhang hindi naman kayo pasyente at ang lalakas ng boses ninyo. Magandang umaga po at kami umiikot. Ipinagmamalaki po sa atin ni Mayor Isko ang kanyang ospital na binago at rehabilitate at ginawang mas moderno. Siya yung palang gumawa niya. Ano ginagawa mo dyan? Ano yung pakay mo dyan? Magbigay ka ng ganyan, tapos ikaw na yung alam mo yung point natin kasi dito, no? Kasi syempre may mga magsasabi dyan na mga kasamaan natin na mga Isko supporters din, no? Kailangan natin makipagkaisa. Oo, andun na tayo. Pero, I mean, andito ka na, ikaw to, Yorme. Ito yung achievement mo. Itong leader ng bansa, dito yung achievement niya. Wala. Ikaw nandito ka na. Pwede ka naman magtrabaho ng sarili mo lang na hindi mo kailangang alam mo yun, parang naghihimod-puwet ka na eh. Alam mo yung good example ko dito, meron tayong good example dito. Ito, balita mismo ito ng GMA. Ito po ay sa Davao City. Hindi naman, syempre, hindi pupunta dyan si Marcos Jr. para ibalandra niya yan. Kasi proyekto ng mga Duterte yan. Diba? Ang ibig kong sabihin dito, kung talaga ikaw ay achiever ka, kaya mo yan na ikaw na lang. Hindi mo kailangang ibalandra. Kagaya yung yung Manila Bay, kailangan ba nandun si Duterte nun? Yung sa Boracay, kailangan ba nandun siya sa mga ganito, ganyan? Kumbaga, ito ay joint na trabaho ng local at ng national. Pero it doesn't mean na, ito kasi kay Marcos Jr., wala naman siyang ginawa dyan eh. Yung 200 houses na yan na ginawa mo, ikaw yan. Tapos biglang darating yung national, tapos sasabihin niya, okay, joint joint ng ito, tignan ninyo ito, sa Davao. Hindi mo kailangang maghimod-puwet para makagawa ng trabaho mo, just like the Vice President. Hindi niya kailangang mag-submit to the, di ba, ang hinihingi niyang budget noon is, ilan ba yon? 2.3 billion hindi binigay sa kanya. Ang binigay lang sa kanya during the time 700 million. So okay lang. 700 million bigyan nyo. Kung ayaw nyo, di kahit confidential funds, kahit wag na. Nagtrabaho pa rin siya as the Vice President. Tuloy pa rin yung kanyang trabaho. Kesa naman mag-submit siya sa gawaing pambubudol ng administrasyong ito, di wag na lang, di ba? Where's your principle? Wala ka ng prinsipyo pag ganun. Kagaya nito, tingnan niyo sa Davao, joint project with our kapitbahay.
Kagaya yung kanyang tatay, si PRRD, di ba? Ganun na naman, kahit yung Binondo Bridge dyan, di ba? China, Philippines yan eh. Pagkakailangan natin ng tulong ng mga ganyan. Magandang araw mga kapuso, andito tayo sa Davao River Bridge o Bukana Bridge dito sa Davao City. Ito ang bridge na nagkakahalaga ng 3.1 billion pesos na funded by Pilipinas at China. Kita nyo? It's possible. Possible. Ba? Progress is possible na makipagtulungan tayo sa ating kapit bahay. China, 99.2% na completion and expected na operation parang Macau Bridge by the month of December. Wow. Inaasahan na sa pamamagitan ng tulay, mababawasan ng traffic sa Davao City. Dinudugtong din nito ang eastern at western coastal areas ng lungsod. Yan muna ang update natin dito sa Davao. Ibig kong sabihin, pwede ka. Achiever ka, Yorme. Huwag mo nang dungisan yung ano mo, yung imahe mo dahil sa mga alam mo yung etong yung presidente ngayon, nalilink siya sa isyong flood control. May issue siya. Tapos papupuntahin mo siya diyan. Ewan ko kung paano yung nangyari diyan. Ikaw ba nag-invite o yung pangulo ba nang nag-request na pumunta diyan or whatever. Regardless kung ano. Pero nababahiran ka, Yorme, sa totoo lang. Yung mga achievements mo na ito, may Pilipinas Got Talent, Grand Finals Manila, District 1, District 2, billion na issues sa flood control na tapos walang diba? Unlike nitong si Kiko Barzaga, kahit na napipinto ang pagtanggal sa kanya diyan sa House of Congress, wala, tuloy pa rin ang laban niya. Hindi siya natatakot or hindi siya alam mo yun, magsasubmit sa corrupt na gobyernong ito. Wala sa kanya, okay lang, sige lang. And it went really well. Very exciting doon. Possible na ma-expel ako from Congress by December once they have made the final decision and once it's open to the plenary. But hindi siya yakap na yakap sa kanyang pagiging congressman. Kung i-expel siya, okay lang. Basta nandun siya sa tamang, totoong laban para sa bayan. Hindi siya natatakot, kumbaga. We'll keep fighting until the end and even beyond the end. We will hold the Marcos administration accountable for all of the money that they've stolen from the people. Okay? Ganyan, hindi yung ingay-ingay ka, tapos biglang magkaibigan na kayo. Sabihin pa na, hindi kasi, hindi naman ibig sabihin na magkaibigan na sila. Hindi naman nasa gobyerno na yan. Sila na yung mag-imbestiga dyan sa flood control ng mga distrito na yan. Anong nangyari? Hanggang ngayon, di nga napapangalanan niya. Si Chua, napangalanan ba? Mga korap dyan sa Maynila, napangalanan ba? Hindi naman. Sana yung hundreds of billions. Kasi ganito lang yan. Ang sistema kasi ng gobyerno ngayon. Tumama ka sa kanila, masisave ka doon sa posibilidad na uungkatin yung corruption mo dyan sa distrito mo. Pag hindi ka sumama, kagaya ganito, magaganito ka kay Kiko Barzaga. Since ngayon si Marcos may bagong issue na siya ngayon, yung drugs na in-implicate siya ni Senator Amy Marcos' own sister in front of a crowd of 600,000 people. Kitang-kita yun sa international media na. So, we'll see. Mukhang palubog na yung Marcos administration. Ha? Ano? May expel ako sa Congress. Since yun yung likely na magiging result from the Ethics Committee, it's very possible that expulsion would be brought to the plenary by December. Di ba? Nakita nyo, wala lang sa kanya. Expected na niya yun eh. Hindi niya tayo pinagpapalit sa totoong laban. Kahit kapalit pa ang pwesto meron siya ngayon. Ganyan sana dapat ang mentalidad ngayon ng mga hindi yung ingay-ingay ka. Diba, singilin natin yung 203 billion estate tax. Tapos wala na. Diba? Kaya malalakas ang loob ng mga yan. Sabi nila, I submit to ICI. Pero yung ICI na yan, syempre, hawak niya yan. Hawak nila yan kasi ang tatay niya mismo
ang bumuo niyan. Yung mga tao dyan, yung tatay niya mismo ang nag-appoint ng mga nandyan. At kontrolado yung gagawin nila dyan, di ba? Maniniwala sana ako dito kay Sandro Marcos kapag sinabi niya na I submit to hair follicle drug test. Kasi ganito yan eh. Ito lang nga. Tingnan ninyo ito, yung comparison na. Noong sinabi ni Zaldico na etong pamilyang ito, hawak nila ang mga ahensya ng gobyerno dito sa corruption na to. Ang bilis niyang sumagot. I submit myself to ICI. Willing ako magpa-imbestiga, sabi niya. Although alam natin na yung ICI na yan ay katatay niya yan, diba? Kaya ang bilis. I submit myself to ICI kahit na meron talagang corruption nilang ginagawa. Malakas ang loob niya eh. Kasi safe siya doon, kumbaga comfort zone niya. I submit. Bilis nilang mag-submit kuno sa investigation. Magsabi ba? Kumbaga kumagat doon sa challenge. O sige, magpapa-imbestiga ako, ganun. Comparison doon sa nung nagsabi Senator Amy na nagdadrag siya. Pati rin yung mga anak niya. Bakit? Anong sabi ni Sandro Marcos? Ang sabi niya, parang something like, kung totoong kapatid, parang ganon, something. Question yung pagiging totoong kapatid. Bakit hindi niya sinabi na, I submit to hair follicle drug test? Nakita niyo yung difference? Kasi hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng mag-submit to hair follicle drug test. Kasi, kayo nang sumagot, i-comment nyo dyan sa baba. Diba? In contrast doon sa sinabi ni Zaldico na sila ay corrupt. Nag-submit ka agad sa ICI kasi alam niyang safe zone eh. Comfort zone nila yun. Safe na safe sila doon. Pero yung hair follicle drug test, hindi sila safe doon. Hair yan eh, hair. Tingnan natin. Dulog sa ICI ang mga kongresistang nais tumulong sa investigasyon nito kaugnay sa flood control scandal. Handa rin daw humarap si presidential son Sandro Marcos dahil wala naman daw siyang tinatago. Handang humarap. Pero doon sa hair follicle ay doon sa challenge ni Senator Amy, hindi. Agenda report ni Ian Maghanoy. Dumating na sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayong Huwebes sina Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas at Quezon City 6th District Representative Marivic Co. Pilar. Kapwa silang nagbigay ng salaysay bilang parte ng investigasyon sa flood control scandal. Si Vargas at Pilar ay kabilang sa mga mambabatas na itinuturo ng Diskaya couple na pawang sangkot sa umunoy pagkubra ng 10 to 20% na kickback mula sa mga maanomalyang proyekto. Pero tulad ng mga nauna ng mga inimbestigahang mga mambabatas, naging mailap rin sa mata ng publiko ang dalawang kongresista. Kapwa sila nag-request ng executive session para sa pagdinig, tumangging magbigay ng panayam at dumiretso na sa loob ng kanilang sasakyan. Bagamat di ko mambibig ng mga kongresistang under investigation, ilang kongresista naman ang nais makipagtulungan sa ICI. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka, nakatanggap ang komisyon ng liham mula kay House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos. Naka-address ito kay ICI Chairman Andres Reyes Jr. Nakasaad sa liham ni Marcos na wala umano siyang tinatago at handa siyang makipagtulungan sa komisyon. Ayon pa sa kongresista, nirerespeto nito ang mandato ng komisyon, maging ang layunin nito na ungkatin ang katotohanan sa likod ng flood control scandal. Hindi rin nakasaad sa liham ang request ng executive session kung saan inaasahang magiging live stream ang pagdinig. If you read the request of Congressman Sandro Marcos, it was not stated there. So based on our rules, unless there's a formal request for an executive session, the default would be live stream.
kabilang si Marcos sa mga pangalang binanggit kamakailan ni former Ako Bicol Party List Representative at ex-Appropriations Committee Chairman Zaldico na aniya ay nauugnay sa 2025 50 billion pesos na budget insertions. Hindi ba sinabi nila live stream? Oh, kaya nga ito talaga controlled, very controlled environment itong ICI na ito kasi ito yung sinabi nila noon eh. Tingnan, maalala nyo ito? Ila-livestream na investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa susunod na linggo. Harap na rin ito ng panawagan ng ilang... August nila to sinabi. August 23. Para sa transparency, si Daniel Manalastas. Next week, August 23. Marami nang pinaharap sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure na pangunahing nag-iimbestiga ngayon sa anomalya sa flood control projects. Pero hindi bukas sa publiko ang aktwal na investigasyon kaya hindi maiwasang may ilang pagdududa. Pero tinuldukan na yan kanina nang humarap ang ICI tinuldukan daw sa pagdinig ng Senado hinggil sa panukalang batas na Infrastructure Anomalies Investigation Act of 2025. Dahil simula sa susunod na linggo, we will now go on live stream next week. August once yan, we get to be able to have the technical capability with us already. Technical capability, yung pagla-live stream daw. Next week, August yan. So again, I repeat, we will be doing live stream next week. Pero aminado si retired Justice Andres Reyes na mayroon din silang ilang pangangailangan sa ICI. Naglabas din si Reyes ang saloobin sa mga lumalabas sa kasulukuyan nilang investigasyon. We don't... Kaya talaga controlled yan. Walang mangyayari dyan kasi controlled yan. Nakita ninyo, di ba? And talagang kung ano yung pinag-aano nila, laban bawi ang ginawa nila. Kaya ano pang asahan natin dito? Wala tayong maasahan dito kundi kita niyo nga kahit nga si Tulfo na sinabi niya na pag daw siya ay naging senador, dadalhin niya daw yung Tulfo brand of justice sa Senado pero himudpwet naman. Hindi siya naninisi. Hindi niya sinasabi kaya naghihirap tayo ngayon, kaya nagkakaroon itong problema ngayon dahil sa previous administration, dahil sa previous president. Hindi daw naninisi, pero tingnan nyo. Apparently, in the last administration, they removed that entirely. Okay. And I was shocked. I was shocked because this is like standard procedure. This is like, you don't... Hindi siya naninisi. Hindi niya sinasabi, kaya naghihirap tayo ngayon, kaya nagkakaroon itong problema ngayon dahil sa previous administration, dahil sa previous president. Apparently, in the last administration, they removed that entirely. Okay. And I was shocked. I was shocked because this is like standard procedure. This is like, you don't... Di ba? Eh, itong si, for the last time, itong si Toby Chanko, maalala natin a month or 2 months ago, or even as early as 2 months ago, talagang inaano niya yung yung administration pero magulat-gulat tayo ngayon. Iba na. Sabi niya bakit itong mga 'di ba nung time na yun kasama tayo ni Zaldico na bakit hindi cancelan yung passport? Bakit hindi pa uwiin ito? Bakit hindi kasuhan ito? Tingnan niyo, ganyan niya siya dati, tingnan niyo. Sabihin na kailangan siyang pabalikin at hindi siya mapabalik. Huwag natin subukan yung pasensya ng tao. Sa tingin ko doon na talagang magagalit ang taong bayan. At baka doon na sila magduda sa sinseridad ng investigasyon. Kaya nga, sinasabi ko, doon sa DFA, may kapangyarihan naman silang kansilahin yung passport. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang banga nasa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Zaldico kung bakit hindi pwedeng kansilahin yung passport. Di ba dapat kansilahin nyo, tapos pabayaan yung abogado niya questionin sa korte yung pagkansila? Bakit? Parang tila baga, sila ba nag-abogado? October yan siya ganyan. Tapos nung nagpasabog na si Zaldico nung November 14,
Iba na yung ihip ng hangin. Pati yung presidente, ika-cancel ko yung passport mo. Labas mo yung video mo, labas mo lahat. Ka-cancel ko pa rin yung passport mo. Pero nung mismong DFA, inaabuga-abugado pa nila, nire-represent pa nila si Zaldico na hindi pwedeng cancelin kahit nga si Anti-Claire. Sabi niya, hindi rin pwedeng cancelahin. With all of these issues of corruption, baha, ekonomiya, sa bansang Pilipinas natin, makikita natin na walang readiness ang gobyernong ito in any case, sa corruption man yan, sa baha, trahedya, in any case, walang kahandaan. Tapos, ang nangyayari sa bansa natin, no, yung when it comes to, kung sa loob nga, walang readiness, gusto pa ng mga proponents na itong mga taong ito na dapat ready daw tayo. And even the president in the AFP, gusto nila ready daw tayo externally dito sa South China Sea, West Philippine Sea. Paano natin masabi na dapat maging ready tayo sa ating usaping maritime issues kung mismong sa loob hindi naman natin kayang maging handa dahil punong-puno ng korupsyon. Kumbaga yung budget sana for development, hindi natin magawa kasi nga puro corrupt lahat ng ahensya ng gobyerno. Ito, tingnan nga natin ito kasi dapat handa sa plano ng China sa dapat handa daw ang Pilipinas sa plano daw ng China sa Scarborough Shoal. Tingnan nga natin. China is there in Scarborough Shoal. I think we see the picture already. They will put up a monitoring station because they have declared it as a nature reserve. And malaki ang posibilidad na magtayo ng monitoring system sa Scarborough Shoal ang China. Kasunod ito ng kanilang deklarasyon noong Setyembre na plano nilang gawing nature reserve ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ang bahura ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, kaya mariin itong tinututulan ng pamahalaan. Ayon kay retired Associate Justice Antonio Carpio, kailangang paghandaan ng Pilipinas ang mas malaking planong ito ng China. To maintain a nature reserve, you must monitor it and most likely to be manned. So we have to prepare for that. No? Both legal and also military. Associate Justice. Paano tayo maging handa? Ang binabantayan ng gobyernong ito ay yung kaban ng bayan. Hindi nga natin ma-improve or mapaganda ang ating military assets, no? As compared doon sa kanilang sariling assets. May mga eroplano sila, yung kanilang mga mga properties, talagang mga sasakyan. Pero yung sarili nating military assets, hindi tayo handa. Hindi natin mapapaganda yan kasi mismo nga dito sa sariling sa loob internally, hindi naman tayo kumbaga kaliwat kanan yung corruption yung sarili, yung tiyan, hindi nga natin mabusog-busog yung taong bayan. Tapos dito, kaya 'di ba? In comparison with Vietnam, hindi malit na bansa yan compared sa China. Pero mas maraming na reclaim yan na isla dyan sa South China Sea kesa dun sa China. Bakit kamo? Kasi develop sila hindi yung corrupt, kumbaga ang ginagawa. Inuuna nila yung para sa bansa nila. Kompleto sila ng gamit. Yung military assets nila talagang malayo, sobrang layo. Meron pa silang submarine. Tapos nakita ninyo yung mga isla-isla na kinuha nila, talagang fully developed yan. May mga nakalagay, may mga pa nga yan, may airstrips pa yan, may mga seaports pa dyan. Kumbaga, hindi na mangangahas ang China kasi nakita na, kompleto sila ng kagamitan. Pero tayo, luma-luma na barko, mahihina, 'di ba? Paano tayo magkaroon ng laban diyan? Wala, kaya talagang binubuli tayo. Kung sana yung mga pera ng taong bayan
unahin yung taong bayan sa loob, yung antas ng pamumuhay ng taong bayan, and then doon mag-umpisa, magpo-prosper tayo, magpo-progress tayo hanggang doon sa external, sa maritime natin. Kayang-kaya natin, pero hanggat hindi nauuna yung sa internal problems natin, wala. Maliit yung tingin sa atin eh. Paano na yung pagdating sa ASEAN ng 2026? Ang imahe natin, wala, pangit. Hindi natin maprotektahan yung ang ating maritime shore dito. Wala talaga. Wala tayong mukha na iharap sa international spectators. So, yun lang ang ating update for today. Hanggang sa muli, maraming salamat. Ingat!